Sa pagdating ng tamang panahon, kikinang ang mga bituin at sa pusong taimtim na sumasambit ng panalangin, nabigyan ng katuparan ang nais ng pusong humiling sa simoy ng hangin. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hala, bakit ganun? Kuya ba talaga ni Axel ang lalaking sumalubong sa amin? Kasi naman, napakadaming pagkakaiba sa kanilang dalawa. Pero mukha namang mabait. Gusto pa nga akong itabi sa pagtulog kasi masikip daw sa kama ni Axel. Oh, pasok na kayo. Kanina pa kaming naghihintay, buti na lang at dumating na kayo. Wika ng kuya ni Axel. Kaya ito, pumasok na kami sa bahay nila Axel. Napakasimple lang talaga ng buhay nila. Hindi malaki ang bahay. Tapos ayun, mula sa dingding, nakita ko ang mga larawan ni Axel na aba, napakadaming medal. Kung pwede lang isanla yung mga gold medal niya. Ay naku, napakayaman na niya siguro. Pati ang kuya niya, grabe, napakadami ding medal. May mga medal din naman ako kaso di naman nakadisplay. Nakatago lang sa drawer. Dapat pala isabit ko din sa dingding ng sala namin. Oh, ay tuloy ka iyo. Pasok. Maupo ka na dito para diretso kain na. Tatay siguro to ni Axel pero di din niya kamukha. Pero yung tatay niya ang kamukha ng kuya niya. O siya, kain na. Masarap kumain ng sabay-sabay habang nagkukwentuhan. Wika ng tatay ni Axel. Kaya ito, nang magsimula na kaming kumain, medyo naninibago ako kasi masaya talaga dito. Puro kwentuhan. Tapos eto, tinatanong nila ako ng tungkol sa buhay ko at sa pamilya ko. Sinabi ko ang lahat sa kanila. Nagulat pa nga sila na galing ako sa pamilya ng mga pulis at sundalo. Tapos eto, wala na silang ibang tanong tungkol sa akin. Pero kay Axel, marami silang tinatanong sa akin. Una sa lahat, kung nag-aaral ba daw ng mabuti si Axel doon? Baka daw kasi chicks ang inaatupag. Sabi ko naman, wala naman chicks doon. Meron pala. Si Aling Yoli. Matandang dalaga pa si Aling Yoli sa mga panahong ito. Di pa niya nakikilala yung future niya. Tapos eto, masaya talaga. Maingay dahil sa mga tawanan. At nung matapos makakain, dahil malalim ng gabi, eto, nagpahinga na din ang tatay at nanay ni Axel. Ang kuya naman niya, ayun, lumabas ng bahay. At kami, eto, inaayos ni Axel ang maliit na silid niya. Kasya naman daw kami sa kama niya. Basta, wag lang daw gagalaw masyado. Axel, parang di talaga tayo kasya dyan. Doon na lang kaya ako sa tabi ng kuya mo. Kurt, ayoko. Dito ka lang.
Axel, okay lang naman sa akin. Eh Kurt, hindi pwede. Dito ka lang. Tabi tayo. Bakit ba ayaw mo, Axel? Basta Kurt, dito ka lang sa tabi ko. Tsaka kasya naman tayo dito. Pumatong ka na lang sa akin mamaya. Gagi. Ayoko nga Axel, baka mamaya makita tayo ng kuya mo. Di magkukumot tayo Kurt, para di tayo makita. Tsaka papatong ka lang naman. Wala naman tayong gagawin na kababalaghan. Axel, alam mo, malakas ang tama mo. Umayos ka nga. Pero teka, saan ba pupunta yung kuya mo? Ako, Kurt, hindi ko alam kung saan napunta si kuya pag nalabas ng hating gabi. Axel, tara, lumabas din tayo. Saan naman tayo pupunta, Kurt? Gabi na tapos madilim na. Axel, tara na. Okay lang naman kahit gabi na. Tsaka maliwanag naman ang buwan. Tara sa dalampasigan. Gusto kong makakita ng dagat. Okay. Sige, tara na Kurt. Papasyal kita sa madilim na dalampasigan. Kaya naman eto, lumabas na kami ng bahay. At ilang saglit pa, nasa tabing dagat na kami. Malapit lang talaga. Napakatahimik at tanging paghampas ng mga alon ang maririnig mo, kasabay ng pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin. At habang naglalakad kami, ang sarap lang talaga ng pakiramdam ko. Masaya lang ako na naglalakad sa ilalim ng buwan, kasama ang isang taong eto. Tahimik lang at lagi lang nakangiti. Axel, okay ka lang ba? Ang tahimik mo ata. Okay lang naman ako, Kurt. Malamig kasi. Ikaw ba? Okay ka lang ba? Okay lang, Axel. Ang saya pala ng ganito. Ang sarap paglakad sa tabing dagat kapag gabi. Kurt, mas masaya kapag jowa mo yung kasama mo. Tapos, dadalhin ka dun sa bandang dulo. Medyo gubat na dun eh. Hello, Axel. Bakit mo naman dadalhin sa gubat? Kurt, ganun talaga para exciting. Tara doon, dali. Axel, ayoko baka mamaya may ahas dyan sa gubat na yan. Kurt, huwag kang matakot. Masaya dun. Basta ako ang kasama mo, Kurt. Hindi mo kailangang mag-alala. Kasi, poprotektahan kita. Axel, ayoko, natatakot talaga ako. Promise. Kurt, ang arte mo. Ay, naku. Wala ka nga dyan. Ako na lang kung ayaw mo. Oo na, Axel. Sasama na ako. Kaya ito, kahit natatakot ako, sumama na lang ako kay Axel. At habang papalapit kami sa gubat, medyo nawawala na yung liwanag mula sa buwan. Napakatahimik. Tapos ito, patuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa tumigil si Axel. Kaya tumigil din ako. At mula sa kung saang dako, may narinig kaming kakaibang ingay. Nakakatakot. Di ko alam kung ano yun. Pero si Axel eto,
may ibinulong sa akin. Kurt, ready ka na ba? Papunta na tayo sa exciting part. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi ni Axel. Pero mas di ko alam kung ano yung naririnig ko. Parang may naungol. Gagi, ano yun? Nakakatakot.